Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay meron tayong pag-uusapan, no? Dahil nga po dito sa kumakalat po di umano mga kababayan, no, na draft resolution, no, para ilibing na po, no, etong impeachment ni VP Sara Duterte mga kababayan, no? Sa likod nga po niyan, napapaisip tayo, no, sino nga ba ang mga taong nasa likod mga kababayan, no, netong draft resolution na ito ng impeachment, no, nito ni VP Sara Duterte para ito po mga kababayan ay katayin na o ilibing na mga kababayan, no. Grabe mga kababayan. No, ngayon ay alam na natin, no, dahil mayroon na pong isang senador mga kababayan na umamin, no. Siya po mga kababayan, walang iba kundi si Senator Bato de la Rosa mga kababayan, no, umamin na po siya na siya po mga kababayan ang nasa likod, no, netong draft na to, no, na kumakalat ngayon, no, diyan po sa Senado. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section mga kababayan. So bago natin na pag-usapan, ito nga pong pag-amin, no, netong si Senator Bato de la Rosa, no, tungkol po dito sa impeachment ni VP Sara Duterte mga kababayan. No, panoorin muna natin itong isang video, no, mula po dito sa Bilyonaryo News Channel mga kababayan, na kung saan, no, talaga namang ilalahad nila lahat dito mga kababayan. Okay, so eto na, wag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go. May umiikot na draft resolution sa Senado para tuluyan ng ilibing ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Hugas kamay dito si Senator Chis Escudero na napabalitang pasimuno ng isang kill impeachment plot para manatiling Senate President sa susunod na Kongreso. Nako, eto mga kababayan. Ay, shoutouts po Sir Alper Kian Pornel. Good evening daw po. Watching from Iloilo City. Maraming salamat po. Ito mga kababayan, no, talagang maraming senador din ata, no, ang ayaw matuloy itong impeachment na to ni VP Sara Duterte. Hindi natin alam kung anong dahilan, no, anong meron, no, bakit gusto nilang patayin na itong impeachment na to ni VP Sara Duterte mga kababayan. Kayo po ba, no, ang tanungin natin, no, payag po ba kayo, no, na wag nang ituloy itong impeachment ni VP Sara Duterte mga kababayan? No, kasi syempre karapatan din ng sambayan ng Pilipino, kagaya nga nung tinatanong natin palagi dito, no, sa ating channel, sa ating show mga kababayan, sa ating channel, no, na paano masasagot ni VP Sara yung tungkol doon sa confidential funds, di ba? Kasama yan doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, yung confidential funds. Paano niya masasagot yun? Di ba? At the same time, si VP Sara na rin na may sabi, no, na gusto niya malinis yung kanyang pangalan. Diba? Yun yung rito bakit di natin pagbigyan si VP Sara na malinis niya yung kanyang pangalan kesa naman na pinagdududahan siya palagi, no, pagdating po dun sa confidential funds na yan. Diba? Karapatan niya yun, no, mga babayan. At karapatan din ng mamamayan, no, ng sambayan ng Pilipino, no, na malaman, no, ano ba nangyari dyan sa confidential funds na yan? Kasi isa yan sa sa talagang kino-question, no, ng Kongreso, ng sambayan ng Pilipino. Diba? So tuloy natin to mga kababayan. At tumanggi na nga po, no, si Senator Chis Escudero, no, na isa siya sa nagpapakalat na itong resolution na to para patayin itong impeachment, no, ni VP Sara Duterte. Tuloy natin. Pero si Senadora Amy Marcos kinumpirmang mayroon ng mga dokumento na naglalayong ibasura na ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Isa rin to si Senator Amy Marcos, no? Alam naman natin na kaalyado to, no? O talagang matalik na kaibigan ni VP Sara Duterte, di ba? So, expect na natin,
no, na pagtatakpan niya yan at expect na natin na isa siya, no, sa gagawa ng resolution para mapatay, no, itong impeachment kay VP Sara Duterte. O isa siya, no, sa pipigil o haharang, no, dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Di ba? Shoutouts po sa lahat ng mga nandyan kay Mama Lita at Sir June, Ma'am Mirna, Ma'am Elsie. Shoutouts po sa inyo. Okay, so tuloy natin to mga babayan. Narito ang agenda report ni Hannah T. Mere scrap of paper lang para kay Senate President Cheese Escudero ang kumalat na draft Senate resolution sa media kanina. Draft of paper lang o scratch lang ba? Parang ganun lang sinasabi niya dito mga babayan. Di ba? Pero ano yun ano tawag dito? Yung tinatawag natin na mere fact na yung papel na yun mga babayan parang scratch lang sa kanya. No, may epekto po yan. Di ba? Parang mind setting yan Diba? Pagka nabasa ng isang senador, no, syempre mapapaisip siya, ano ba 'tong kumakalat na 'to? Diba? Mamaya marami pa tayong ibubulgar mga kababayan, no, at makikita ninyo, no, na inexplain 'yan ni Senator Ping Lacson. Laman nito ang tuluyang pag-dismiss sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. Pero inamin ng kaalyado ni VP Sara na si Senadora Amy Marcos na nakakita siya ng hindi lang isa, kundi iba't ibang draft resolutions gaya nito. So, ibig sabihin, marami na. No, marami yung umaharang sa impeachment ni VP Sara Duterte. 'Di ba? Na senador. Sabi nga po dito ni Senator Amy Marcos, one of the many drafts na iba-iba ang pakay. Diba? Parang pangatlo yan sa nakita ko. Maraming versions. Lahat ay naghahanap ng pinakamabisa at pinaka-naaayon sa batas na solusyon. Yung walang butas. Diba? So, ibig sabihin, pinagpaplanuhan talaga to. No? Diyan sa Senado, no, na patayin yung impeachment ni VP Sara Duterte. O wag nang ituloy, no, yung impeachment na yan kay VP Sara. Ang draft resolutions gaya nito. Ang pakay daw ng mga draft na ito para makahanap ng legal way para tapusin na ang kaso ng walang loopholes. Sinabi rin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na may natanggap din siyang printed copy ng nasabing draft. Pero ni isa nito, hindi pa filed sa Senate Bills and Index Section, ayon kay Senate Secretary Renato Bantug. Sa nakuhang kopya ng media kanina, inilahad nito na masyado ng matagal ang pagkabinbin ng Articles of Impeachment sa Senado, dahilan para i-consider na itong de facto dismissed. Nakasaad pa sa draft ang terminong forthwith mula sa 1987 Constitution na mandato ng Senadong gawin oras na dumating sa kanilang impeachment complaint. Sabi pa sa draft na violate umano ang karapatan ni VP Sara sa isang speedy trial. Yun na nga mga kababayan, diba? Yun naman pala pwede naman palang ganon, no? Sinasabi dito, whereas the word forthwith is not a suggestion but a constitutional command which connotes immediacy, no? Ibig sabihin, kailangan immediate, no, na aksyonan, no, itong impeachment na to. A delay in the fulfillment of such command clearly departs from this requirement and places in jeopardy the rights of the respondent, particularly the constitutional right to the speedy disposition of cases. Okay? So ito yon mga babayan, yung sinasabi din, no, ni Senator Pimentel. Dapat umpisa pa lang, ginawa na kaagad yung impeachment na yan. Itinuloy na kaagad, no, yung impeachment na yan. No, dapat inaksyon na kaagad yan ni Senator Cheese Escudero. Diba? Pero ano nangyari? Nagkaroon ng delay. Diba? Na-adjust yung impeachment na yan. Diba? Ang sabi ni Senator Pimentel, pwede yan. No? Pwede na yung aksyon ng kaagad. Once na dumating sa kanila, no, yung mga dokumento, no, pwede na agad aksyonan yung impeachment na yan, mga kababayan. No? Kaya nga ngayon, tinatanong si Senator Cheese, okay na sana diba? Okay na sana noong June 2, nag-umpisa na sana yan. Or June 3, mga babayan. Diba? Baka ngayon, nanonood na tayo ng impeachment. Pero hindi, na-adjust pa uli.
'Diba? Tapos na-adjust siya ng June 11, tapos June 12 holiday pa uli. No, so June 13 na. Wala na. 'Di ba? Kitang-kita na kagaya nga nito, sabi ni Sir Benjamin, no, may delaying tactics na nangyayari. 'Di ba? Para hindi matuloy yung impeachment na yan ni VP Sara Duterte. 'Di ba? Malinaw eh. So yun yung nakikita natin, 'di ba? Hindi man tayo eksperto sa batas, mga babayan. No, hindi man natin alam yung mga batas na yan, pero may nakikita tayo. 'Di ba? Nakikita ng sambayan ng Pilipino na nagkakaroon ng delaying tactics. Hindi naman siguro ignorante yung mga Pilipino. 'Di ba? Hindi naman siguro tanga yung mga kababayan natin para hindi makita 'yan. 'Di ba? Kayo tanga ba kayo na hindi niyo nakikita 'yan? 'Di ba? Nakikita natin 'yan na nagkakaroon ng delaying tactics. No, at sinasabi nga dito na jeopardize na yung karapatan ng respondent. Sino ba yung respondent? 'Di ba? Si VP Sara Duterte. Oh. 'Di ba? At karapatan din ng mga Pilipino, karapatan din natin, mga kababayan natin, na malaman yung katotohanan diyan sa isinampang kaso na yan, na impeachment na yan. 'Di ba? Karapatan din natin malaman 'yan. No, lalong-lalo na, no, yung nasa likod, no, ng confidential funds na yan. 'Di ba? Ni VP Sara sa isang speedy trial. I expected something like that because the elephant in the room is very simple. You want to be able to do your constitutional duty. I'll make it very clear, ha? Walang choice ang Senado. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty. Sina Senators Cynthia Villar, Bato de la Rosa, Risa Ontiveros at Bongo, hindi raw nakita ang document na ito. Balak pa ngang tumulong ng kampo hindi nila nakita yung dokumento na yan, ha? Mamaya, malalaman nyo. Nigo sa media para malaman kung paano ito lumitaw. Itinanggi rin niyang galing sa Duterte Block ang anumang draft resolution na Okay, so tinanggi ni Senator Bongo, no, na yung draft na yan, no, hindi galing sa Duterte Block, mga babayan. Tandaan niyo yan, ha? Hindi po galing sa Duterte Block. Ayon po kay Senator Bongo, yung draft resolution na yan. Okay, tandaan niyo yan, mga babayan, ha? na humihiling na i-dismiss na ang mga reklamo laban kay VP Sara. Sa daming dumadaan na mga dokumento, hindi ko po alam yung anong tinutukoy nila. Wala po ako nakita gano'n. So, wala daw pong nakita si Senator Bongo, mga babayan. Tandaan niyo po yung sinabi niya, ha? Wala po siyang nakita at sinasabi niya na hindi daw po galing sa Duterte Block yan. Okay? I'll find out. I'll try to trace. O baka naman bigyan natin benefit of the doubt. Hindi niya pa nakikita, mga babayan. Diba? Baka hindi niya pa nakikita. Sabi ko nga, nakakapagod na itong politika. Unahin muna natin ng serbisyo. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel lang ang nagsabing flawed ang dokumentong nakuha ng media. Malaki raw ang tsansang fake ito, lalo na't hindi accurate ang constitutional quote sa draft reso. Isa sa inaccuracy nito ang sinabing right to speedy disposition ni VP Sara. Nag-a-apply lang daw ito sa courts at government agencies at hindi sa Senate impeachment trials. Hindi na bago ang panukalang i-dismiss sa mga reklamo laban kay Yun na nga, Sir Edmundo. Kanino ba si Senator Bato? Diba? Baka hindi na Duterte Block si Senator Bato. Baka administration block na siya. Baka inalis na siya ni Senator Bongo. Kawawa. kay VP Sara. Sa isang manifestation, sinabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na maaaring hindi na pwedeng ikasa ang trial sa 19th Congress at ang pagtawid nito sa 20th pwedeng maging unconstitutional. Nang tanungin kung may alam ang kampo ni Tolentino sa umiikot na reso, anila wala pa raw silang impormasyon. Para naman kay Okay, so yan mga babayan, maririnig ninyo sa balita na to. Karamihan sa mga senador sinasabi wala silang alam. Okay? Hindi nila alam o hindi pa siguro nila nakita. Okay? So ito pong balita na to mga babayan ay 1 hour ago, let's say mga 2 hours ago na itong balita na to, no? Speeches Escudero, hanggat walang proper motion sa plenaryo ang tungkol sa impeachment trial, tuloy lang ang nakatakdang schedule.
Una nang sinabi ng ilang House leaders na tila takot si Escudero kay VP Sara. Takot nga ba si Senator Cheese kay VP Sara? Ano sa palagay ninyo, mga babayan? Tanong, bakit siya matatakot? Ano kinatatakutan niya? May nababasa ako, may nakikita ako na sa ibang mga komento, sa ibang mga post na parang sinasabi na baka may plano na si Senator Cheese Escudero na tumakbong Vice President sa 2028 under po dito kay VP Sara Duterte. Okay? Nakikita ko dyan ganito. Medyo maiba lang tayo. No? Kung tatakbo si VP Sara Duterte ng 2028 election, mga babayan, bilang presidente, okay? Ang posibleng tumakbo dyan na Vice President, si Senator Bongo. Si Senator Bongo, ang nakikita kong tatakbo dyan na Vice President. Bakit kamo? Same block sila. Diba? Under niya si Senator Bongo. At loyal yan si Senator Bongo sa kanila. No, i-disregard niya na si Harry Roque. No? Hindi sila papayag na siya ang tumakbo na bise. Okay, so ang possible na tumakbong Vice President sa 2028 ay itong si Senator Bongo. At ang presidente si Vice President Sara Duterte. Posible yan, mga babayan, no? Kasi ayaw nila na may makakalaban sila by 2028 kung sila ang mauupo sa posisyon. For 6 years, ayaw nila na may makakalaban sila. At least nasa kampo nila lahat. Okay, so lahat yan nasa Duterte block, mga babayan. At posible, na kung nandiyan pa rin si Senator Bato, posibleng yan ang maging Senate President yan, mga babayan. Imagine ninyo yan. Or si Senator Amy Marcos ang magiging Senate President. Di ba? At least hawak nila lahat. From President to Vice President, Senate President, ang pag-iisipan na lang natin, sino yung uupo sa Speaker of the House. Okay, so kung may tatakbo ng mga Duterte sa Kongreso, malamang yun ang uupo sa Senate. So sa Congress. So hawak nila lahat. From President, Vice President, Senate President, at Speaker of the House. Okay, so hawak lahat ng Duterte block. Yan yung aabangan natin sa 2028. Diba? Pwedeng mangyari yan, mga babayan. Diba? Kaya halos nililinis na nila lahat ng kalaban nila diba? Kaya kung makikita natin, naiisip na rin yan ng ibang mga senador. Kailangan natin humanap ng solusyon. Kailangan na iaano ba natin? Ito nga impeachment na to, itutuloy ba to o kakatayin na natin? Hindi na natin itutuloy yung impeachment. Kasi, posibleng iniisip nila yung 2028. Posibleng iniisip nila yung 2028 election Guys, 3 years na lang. Huwag tayong magpakatanga. 3 years na lang. 2028 election na. National election na. So kung may mga pangarap sila o may mga plano sila for 2028, isa na yan, mga babayan. Isa na yan sa magiging susi para lumakas yung chance nila na manalo pa uli sa election sa 2028. Kailangan nilang kumampi dito sa Duterte block. So ang possibility niyan na mangyari, mga babayan, katayin talaga itong impeachment na to. Posible yan. Posibleng makatay itong impeachment na to. Diba, mga babayan? Okay, so tuloy natin. Kaya raw delayed ang presentation ng impeachment articles mula June 2 pa June 11. Buwelta ni Escudero, anuman daw ang aksyon o sabihin nila, hindi papayag ang Senado na diktahan sila nito. Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila. Muli ring inungkat ng senador ang 2 buwang pag-upo ng Kamara sa impeachment complaints. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. February 5 na matanggap ng Senado ang mga reklamo mula Kamara, pero di pa ito binabasa sa plenaryo.
Una nang naakusahan si Escudero sa tangkang paglibing sa impeachment trial matapos ang isang report na pinangungunahan umano niya ang isang grupo ng mga senador para gawin ito. Yan ay para ma-retain daw niya ang Senate presidency na itinanggi na rin ng senador. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo. Yan, mga kababayan, no? Yes, Sir Tigas, sir, no? Posibleng ganon yung mangyari, no? Na ang maging Senate President, si Senator Amy Marcos, at ang maging House Speaker, no? Ay isa sa mga Duterte. No? Pwedeng ganon ang mangyari. No? Kung sakaling tatakbo na Presidente si VP Sara, pwedeng maging Vice President niya, si Senator Bongo. Possible po yan, no? Pwede pong mangyari yan, mga tol. No? Ang magiging Senate President, si Senator Amy, at saka sa House Speaker, under din, no, ng mga Duterte. Okay, so kaya nakikita natin ngayon, yan yung nakikita ng mga senador, no, na posibleng nag-iisip sila na kailangan nating katayin to. No, dahil pag hindi natin kinatay itong impeachment na to, alanganin tayo, dali tayo sa 2028. Diba? Pwedeng ganun yung mangyari dyan, mga tol. No, posible po, no, na mangyari po yung ganyang senaryo. 'Di ba? So, ito, panoorin natin tong video na to mula dito kay Senator Bato, mga tol, para makita lang natin, no, kung ano yung kanyang sinasabi, no, na kung saan, no, umamin na po siya, mga tol. No, umamin na po itong si Senator Bato, no, na siya po ang may kagagawan ng lahat ng ito, no, na nangyayari ngayon. Okay, so ay sila natin Galing daw po sa opisina ninyo, particularly kay Attorney Johan, yung draft. May nabanggit po ba sa inyo yung ladies staff nyo? Ayun lang. Kinonfirm na po ni Senator Jinggoy na meron siyang printed na draft copy. Kayo po may namin. Galing yun. Galing sa office. Kayo po yung nag-initiate? Bakit po? Ano Ayan, umamin na siya. No, na siya ang nag-initiate. No, nung draft na yon, mga tol. Galing daw po sa opisina ninyo, particularly kay Attorney Johan, yung draft. May nabanggit po ba sa inyo yung ladies staff nyo? Ayun lang. Kinonfirm na po ni Senator Jinggoy na meron siyang... Nako, ayan na si Senator Amy. May nag-confirm na, mga tol. No? So taliwas to dun sa sinasabi ni Senator Bongo. No, na hindi daw niya alam. Imposible namang hindi niya alam. No, kasama siya sa Duterte Block. Imposible namang hindi niya pa nakita tong draft na to. No, na draft resolution na to na kung saan ay pinapa-stop na o dinidismiss na, no, ito nga impeachment ni VP Sara Duterte. Imposible namang di pa yan nakita ni Senator Bongo. Parang hindi ata kapani-paniwala, mga tol, di ba? Nakuha ko. Printed na draft copy. Kayo po may namin. Galing yun. Galing sa office. Yes, exactly, no, si Tito Sen na lang. Kaya lang di rin natin masasabi yan, mga sir. Kayo po yung kayo malaking laro kasi talaga, no, mga sir, ang politika, no, napakalaking kumbaga sa napakalaking court po niyan, no, na naglalaro, no, yung mga politiko natin. Napakalaki po, no, ang laro ng politika talaga. Po yung nag-initiate. Bakit po? Ano Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's very self-explanatory. Mabasa niyo doon kung ano yung sinasabi doon, sa loobin ko. Sir, pwede po bang draft resolution mag-decide doon sa impeachment? Kahit walang trial? Kahit hindi naman trial? Nakita naman yung rason pinagalagay doon. Basahin niyo yung with us. With us. Nandun lang lahat. Dindihin na lang yun. Sir, kayo nag-initiate kayo mismo or kinausap niyo po yung mga kasamahan ninyo?
Dalawang kumpento pa naman, konsulta. Tapos, may nakuha na po ba kayo kung ilan ng susuporta? Lumaya na pag sizable na yung number na sumupunta. So far po, as we speak, mga ilan na? Nasa draft. Kaya pinababasa ko sa kanila yung draft. Ipafile niyo po. Ipafile niyo po. Titingnan ko, i-evaluate ko pa. Kasi yan yung sinasabi natin mga babayan. No? Meron draft resolution, no, pero para tong phishing. Nagets nyo? Para siyang phishing. No, na kung saan, no, parang pinag-aaralan pa nila. No, ipasa ko kaya itong draft na to. Draft resolution na to. Ano kaya magiging reaction ng mga tao na to? Parang ganun. Bigyan ko sila ng kopya. No, yung wala sa Duterte Block. No, syempre kasama na rin yung mga Duterte Block dyan. Bigyan ko sila ng kopya, sabi siguro ni Senator Bato. No? Tignan ko ano magiging reaction nila. No? Mula dun sa reaction na yon ng mga senador, mga kababayan, doon siya makakaisip. Kailangan ipapile niya ba o hindi? No, pag kami pumabor, marami pumabor, makakakuha siya ng boto, di ba? Ipapile niya. Okay? So pagka hindi pumabor sa kanya, no, na kokonti lang yung boto, no, kokonti lang yung nag-confirm sa kanya, hindi niya itutuloy. 'Di ba? Ganoon kasimple yung diskarte ni Senator Bato. Parang ganoon yung nangyayari ngayon. No, diyan po sa pagkalat ng draft resolution na 'yan. No, sa pagpapatigil o pagdi-dismiss ng impeachment ni VP Sara Duterte. 'Di ba? Nagkakaroon ng phishing, mga kababayan. Yung iba, merong namang ibang draft yung iba. Yung iba mga kasama namin, may mga ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Kung pwedeng makuha ang suporta ng lahat. Nako, palusot no? Ang katotohanan niyan, mga babayan, ginagawa yan ni Senator Bato para malaman niya kung may boboto ba na i-dismiss yung impeachment o wala. Ganun lang kasimple yun, mga tol. Hindi totoo na para mapag-aralan. Naloko lang tayo ni Senator Bato Kaya ikaw naman, Senator Bato Karamihan. Bali, ilan po kung kasamahan nyo ang may sariling draft? So, nakita ko tatlo yun, tatlong draft yun. Hindi ko na masabi kung kanino galing, basta may mga input lang. Okay, so maraming draft na kumakalat, mga babayan. So, ibig sabihin, hindi lang si Senator Bato. No, yung may ginawang draft tungkol po dyan sa pagdidismiss na itong impeachment ni VP Sara Duterte. Diba? So, hindi lang po si Senator Bato, mga babayan. Marami pang senador. Diba? Ako yung inyo o pangatlo yung inyo? Saan yung original yung inyo, sir? Pero siya yung unang gumawa, mga babayan. Then, sumunod na yung ibang senador na kung saan, gumawa na rin sila ng sarili nila draft then para malaman nila. No? So, some sort of phishing na lang. Kaya sabi nga nung nung ibang kababayan natin no, I smell something fishy. Ay, nako. Tapos, pwede po malaman. Akala nyo, iwas ako kung saan isang galingan, ha? Akala nyo. Pero ilan po so far yung nabigyan nyo ng printed copy? Basta kung interesado lang na nagtatanong na humingi ng soft copy, binigyan ko. Okay, so may mga nagtanong, no, ng soft copy. Diba? No, nalaman nila na merong draft na gano'n ng resolution. Diba? Tapos humingi na rin sila ng soft copy. So may mga ilang senador din talaga na interesado, mga babayan. Diba? Isa na dyan sigurado, itong si Senator Amy Marcos, no, siyempre, si Senator Robin Padilla, Marcoleta. Diba yung mga yan? Sigurado yan, mga yan. Humingi na ng kopya yan. At may kopya na yung mga yan. Yung hindi interesado, Alam po ni VP Sara na meron kayong ganyung draft? Hindi, siguro hindi. Ewan ko lang kung pumutok na ito ngayon, di ba? Lumabas na yan, mga balita na yan.
Ewan ko kung nakarating sa kanya, pero sabihin mo, ako personally, mag-report sa kanya, no, that's my own initiative. Hindi galing ngayon sa akin. Wala siya makialam dito. Galing nga sa akin. Possible, Sen, Monday next week, ipa-file? Meron bang gusto mag-input eh. Kung hindi ngayon, baka next week. Possible ngayong araw din? Hopefully ngayon sana, kung natapos na yung mga, mga ini-import nila ng mga magagandang laman. Sen, confident po kayo na makakag-gather kayo ng support sa police? Whether or not magkakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Sir, ihain niyo sa ano niyo sa floor yung lesson niyo. Once it is submitted, then automatic yan. It will be taken up in the floor. Parang incorrect. Whatever, may kanya-kanya din opinion, no? May kanya-kanya din opinion. Pinag-aralan niya, pinag-research siya ng aking legista. Sensory, tanong ko lang, bakit po kailangan niyo pang apigilan yung impeachment trial itself? Hindi po ba nga confident? Basahin ninyo yung laman ng resolution. Kasi makita niyo kung bakit. Nandun, self-explanatory. Nandun lahat. Nandun lahat. Thank you, sir. Text mo na po ini. Ang intention niyo po, hindi na maitago, kundi i-present ito formally on the floor, yung resolution. Isabit talaga. Once ma-read yan sa floor, it's open for anything. Pero sir, ba't dun sa draft, dun sa nakalagay, wala man nakalagay dun, introduce ba? Wala man na nakalagay na author, introduce ang resolution. Wala nakalagay. Lalabas din yan kung sino mag-introduce dahil pag may final draft na. Kasi draft pa lang. Pero kayo magiging name author nun, sir? Correct. Yun na nga, i-explain yan mamaya doon sa isang video na ipapakita natin sa inyo mga kababayan. Kung bakit walang pangalan na nakasulat doon po sa draft na yan. Bakit wala po yung author mga kababayan, no? So sino na yung initially nag-express na intention to support the resolution? Marami na. Ilan, sir? Marami na. So hintayin ko na lang. May numbers na po. May number, pero hindi ko pa masabi kung gano'ng kadami. Basta may number. So you're confident Numbers naman is from 0 to 24. Diba? Basta may number ako. 0 to 24. So sir, confident kayo na ma-adapt yung resolution? As I've said, I'm not hoping na ma-adapt. Maganda kung ma-adapt, di ba? Basta at least for this particular issue, for this particular situation, I made the stand. Anong dapat? That is in support to, of course, Senator Tolentino's manifestation on the floor the other day, kahapon? The other day? Monday. So, meron siyang manifestation na ginawa, kaya gumawa tayo ng resolution to support his manifestation. So, based on prompted by the manifestation? Yes. Bali na-consult niyo na rin po ito kay SP? Or pinaalam? Ewan ko kung nabigyan si SP ng soft copy. Basta ako, binigyan ko lang. Ipaalam ni SP. Sino po mga gusto? Sino yung humingi, sir? Hindi ko sabihin kung sino. Sabi niyo po si Senator Jinggoy, si SP. Sabi ko sa Tutya. Kinonfirm niya. Kailangan pa ba nung tanungin kung binigyan ko ng soft copy si Aimee. Kailangan pa niya ko tanungin. Robby. Sabi ni Aimee, nakita ninyo, nabasa niya. Oo, at saka maraming inputs, kaya hindi lang isang draft, maraming draft, kaya pinapinalize yun. So just to clarify lang, ulitin ko lang po yung pwede po sa position po ninyo, pwedeng i-dismiss yung impeachment complaint kahit walang trial yung Senate as an impeachment court. Basta, tingnan lang yung laman ng resolution, ha? Basta, once nandito na yung articles of impeachment, obligado kami na itakil yan.
Hindi mo sinasabi na hindi itakil. Paano mong dismiss kung hindi mo itakil yung anti-social impeachment, di ba? Okay, so eto mga babayan, no, yung video na yan, ipapakita natin ngayon yung isang video na kung saan in-explain po yan, no, neto ni Senator Ping Lacson, mga babayan, no, kung ano nga ba yung naging diskarte, no, pagdating po dyan sa sinasabi na yan, no, na draft resolution para sa pag-dismiss ng kaso, no, ng impeachment ni VP Sara Duterte. Ito, panoorin nyo to mga tol, nakalagay po dito sa hard copy hawak namin, Senator Ping, nakalagay dito, introduced by senators. Walang nakalagay kanino. Blanco. Oo, Oo, so ano ba ito? Nanliligaw pa ng mga pipirma senador. Tingnan natin kung sino yung mga unang pipirma. Di ba? Yung sinasabi natin, no? Para siyang fishing, mga babayan. Diba? Pinapairamdaman niya pa, no, ni Senator Bato, sino yung mga posibleng pumirma, no, dito sa draft resolution na to. No, kapag meron na siyang bilang, no, enough, no, para manalo, no, yung kanyang draft resolution, mga babayan, o yung kanyang sinasabi po doon sa loob ng draft resolution na yon ay naging makatwiran at enough yon para manalo, no, sa botohan na hindi matuloy yung impeachment na yan, that's the time ilalagay niya yung pangalan niya. Diba? Pwede po ba to, sir, na walang pangalan kung kanino nang galing yung resolution o sino nagpapaikot? Draft lang naman yan draft resolution. Hindi pa yan pwedeng i-refer o basahin sa floor dahil walang author. Okay. Kailangan meron mag-author maski isa. Bakit ko po pipirmahan to kung ako'y senador? Kung ito draft lang pala. Hindi. Pagka pinirmahan yan, magiging formal na yung resolution na official na yan. Okay. At yan ay pwede nang basahin sa floor para i-refer sa most probably Committee on Rules. At pag-uusapan nila yan, magkakaroon ng pandinig kung meron man, at yung committee report ay i-report yan report out sa plenaryo sa floor para pagdebatehan ulit para i-adapt kung makakakuha. Kasi minsan majority na yung nakapirma, hindi pa rin natutuloy ang resolution, hindi pa rin na-adapt. At tatandaan ko noon yung sa co-waranto na inisyo ng yung dinidinig ng Korte Suprema tungkol kay dating Chief Justice Sereno, gumawa rin ng resolution. Sense of the Senate naman yon. Resolution. As majority, I think mga 14 yung nakapirma doon. Pero tatandaan ko, nagkaroon ng debate sa floor. Kaming dalawa ni Senator Kiko Pangilinan noon ang nagdebate. Madaling araw na yun kasi katatapos lang namin yung budget hearing. Diba, imagine ninyo, diba, budget hearing tapos madaling araw pinagdebatehan pa rin yun. Pwede naman pala. Diba mga babayan? Hindi natuloy yung hindi na-adapt yung resolution. Although majority na yung nakapirma. I think 14 na yata nakapirma sa resolution. So maski majority nakapirma, kailangan pa rin formally i-adapt yan sa plenaryo. Kasi kung mayroong mag-object at magkaroon ng debate at magbago ng pananaw ng desisyon yung iba dahil doon sa resulta ng debate, hindi ma-adapt yung resolution. So paano kung maganda bigayan? Ibig sabihin maganda bigayan ng usapan. No, ng debatehan, mga babaeng, kayo naman. Maganda yung naging bigayan ng kanilang mga dahilan, no? Paano pag naging ganon? At nagbago isip ng iba. No, sige, tuloy na natin yung impeachment na yan. O kaya yung iba, hindi, huwag na natin ituloy yan. Oo nga, tama, ganito na lang. No? So, kawawa pa rin yung taong bayan na nag-aantay, mga kababayan, no, na magiging resulta ng impeachment. Parang natenga lang sila. Parang tinakam. No? Parang tinakam lang nila yung sambayan ng Pilipino. Diba? Parang ganun yung nangyari dito. At siguro, para na rin ano to sa Kongreso. Parang sampal na rin to sa Kongreso. Tuloy natin. Parang fishing expedition po itong resolution na ito. Ano po? Yan, exactly, mga babayan. Diba? Ganun yun. Parang fishing. No.
Parang chine-check muna nila sino kaya yung pipirma. Pag may pumirma, enough para maayos yung resolution na yan, then go. Proceed natin to. So, sabi naman dito ni Senator Ping Lacson, no, kahit na maraming pumirma dyan, majority pumirma dyan, pagdidebatihan pa rin yan, pag-uusapan pa rin. So, medyo alanganin pa rin talaga dito si Senator Pato. Kung sakasakaling maraming pumirma, kami ang nagpakalat niyan. Pag sumemplang, wala akong kinalaman dyan. Exactly. Hindi po ba, parang kanya-kanyang talon na sa bangka, mga babae. Pero pag natuloy, naging successful, lahat sila magaling. No, pero pagka sumemplang, hindi namin alam yan, hindi kami kasama dyan. Pinapirma lang kami dyan. Pumirma lang kami. Parang ganun.